Isang mapagpalang umaga sa lahat. Magsubo. Dama natin ang kahirapan na unti-unting dumarating sa sanlibutan. Dulot ng COVID-19 o coronavirus. Ito bang coronavirus ay likha ng Diyos? Hindi po. Ito ay likha ng tao. Sapagkat ang tao ay binigyan ng Diyos sa pasimula ng kalayaan. At dahil sa mga imbing kaisipan, ay gumagawa ang tao na maaaring sabihin ikapapahamak ng kapwa-tao, ngunit ang iniisip ay sa kapakanan pa rin ng mas nakararami. Dahil daw ang ating mundo ay overpopulated na. Kaya naman, hinayaan ng Diyos ang karunong ito ng tao upang makasama man ito sa ilan ay makabubuti sa marami sa hinaharap. Ganito ang mga palatandaan na nakasulat sa aklat ni Lucas, Kabanatang 21. Sa pagtitipon ng mga apostol kasama ng Panginoong Jesucristo, pinag-uusapan ng ilan sa kanila ang templo, ang kahangahangang mga bato na ginamit dito at ang mga palamuti nito na inihandog ng mga tao. Kaya sinabi ni Jesus, darating ang panahong lahat ng nakikita ninyong iyan ay iguguho. Walang batong ititira sa ibabaw ng kapwa bato. Sa sinabing ito ni Amang Iskop ng Panginoong Jesucristo ay nahalintulad sa sinabi ni Amang Iskopos na ako ay hindi na nananahan sa malaking templo. Ako ay ginagamit na lamang nila upang magbundat ng kanilang tiyan at magpuno ng kanilang mga bulsa. Kung ang mga panalitang ganito ay marinig ng mga ito na tinutukoy ng Panginoong Jesucristo, magagalit at mapopoon sa akin. Magagalit at pagbabalakan ako ng masama, sapagkat ganyan-ganyan din ang ginawa sa Panginoong Jesucristo. Dahil sa pagpapahayag ng Panginoong Jesucristo ng katotohanan, ay pinasikapan ng mga taong simbahan na ang Panginoong Jesus ay ipapako sa krus at mamatay. Nagtagumpay sila, ngunit ang nagawa lamang nilang patayin ay ang katawang laman ng Panginoon. Ngunit ang mabuting balita tungkol sa katotohanan ay hindi. Kaya nakarating ang mabuting balita sa lahing Pilipino noong 1521. At sa pamamagitan ng mga dayuhan na nagpapahayag ng misteryo ng Panginoong Jesucristo, natanggap ito ng ating mga nuno. Ngunit hindi lahat, kung kaya't nagkaroon din ng mga pag-aaklas at pag-alaban sa pamamagitan ng lipi ni Lapu-Lapu. Sa panahon ito ay sinasabi ni Amang Iskopos bilang Siyehubam na dumating na ibabaksak niya ang mga naglalakihang bundok. Ang naglalakihang bundok ay ang mga kongregasyon na malalaki. Ngunit siya Amang Iskopos ang nakakaalam kung kailan, sapagat siya ang nagtatakda ng lahat ng bagay. At pag-usig na darating,
Tinanong nila si Jesus, "Guro, kailan po ito mangyayari? At ano ang magiging palatandaan na ito'y magaganap na?" Sumagot si Jesus, "Mag-ingat kayo at nang hindi mailigaw ni numan, sapagkat marami ang darating sa aking pangalan na magsasabi, 'Ako ang Mesiyas.' At dumating na ang panahon, huwag kayong susunod sa kanila. Huwag kayong mabababag kung makabalita kayo at mga himagsikan. Dapat mangyari ang mga ito, ngunit hindi darating karakaraka ang wakas." At sinabi pa niya, "Makikipagdigma ang bansa laban sa kapwa bansa, at ang kaharian sa kapwa kaharian. Magkakaroon ng malakas na lindol, magkakagutom at magkakasalot sa iba't ibang dako. May dilitaw na mga kakilakilabot na bagay at mga kagilagilas na tanda buhat sa langit. Ngunit bago mangyari ang lahat ng ito, darapin kayo, uusigin kayo'y dadalhin sa mga sinagoga upang litisin at ipabilanggo. At dahil sa akin ay ihaharap kayo sa mga hari at mga gobernador. Ito ang pagkakataon ninyo upang magpatotoo tungkol sa akin." Kaya mga minamahal na kapatid, kung naganap ito sa mga apostol, paano sila inusi? Ito'y mangyayari uli sa panahong ito. Kung hindi man kasing bigat ng hinarap ng mga apostol, ay may mabigat tayong haharapin sa harapan ng mga taong matataas at makapangyarihan. Sapagkat pipilitin ng kalaban ng Diyos na pamulaanan ang katotohanan. Sapagkat ganyan ang panahon ng Panginoong Jesucristo. Kaya naman, magpakatatag tayo sa ating mga harapin kung sakali ito'y dumating sa ating buhay, lalo na ang mga lingkod ni Amang Iskopos. Ipanatag ninyo ang inyong kalooban. Huwag kayong mababalisa tungkol sa pagtanggol sa inyong sarili, sapagkat bibigyan ko kayo ng katalinuhan at ng pananalita na hindi kayang tutulan o papulaanan ng sinuman sa inyong mga kaaway. Ipagkakalulo kayo ng inyong mga magulang, mga kapatid, mga kamag-anak at mga kaibigan, at ipapatay ang ilan sa inyo. Kapopotan kayo ng lahat dahil sa akin, ngunit hindi mawawala ni isang ibla ng inyong buhok. Ang ibig sabihin noon, mga kapatid, hindi tayo pababayaan. Dahil nakasulat sa Apokalipsis na darating ang pagsubok sa lahat ng tao. Yan ay maliwanag. Ngunit ikaw na sa kanyang nagpasakop ay kanyang iingatan. Sa inyong pagtitiis ay tatamuhin ninyo ang buhay na walang hanggan. Kapopootan kayo ng lahat dahil sa akin, ngunit hindi mawala ng inyong buhok. Sa inyong pagtitiis ay tatamuhin ninyo ang buhay na walang hanggan. Kaya tayo pinagtitiis ni Amang Iskopos sapagkat ang kapalit ng pagtitiis ay buhay na walang hanggan kung may pagsunod sa kanyang kalooban. Marami sa atin ay tumanggap sa bagong pangalan, ngunit nananatili ang katigasan ng ulo. Tumanggap sa kanyang ministeryo at ilaw, ngunit makasanlibutan pa rin ang pamumuhay. Kaya huwag na nating panaigin ang mga katigasan ng ulo, mga kapatid na nakikinig. Sikapin natin ng kalooban ng Diyos ang maghari sa ating pagkatao, hindi ang ating sariling kalooban.
sapagkat ito ang matibay na patotoo na ang tunay na nananampalataya hindi sinusunod yung kanyang gusto, kundi ang gusto ng Diyos ang sinusunod. Isa yan pagtitiis na ating sinusupil ang gusto natin, masunod lamang ang gusto ng Diyos. Kaya nga, dito sa lupa, malaya tayo, ngunit ang malayang iyon ay pinagkaloob ng Diyos ay ginagamit sa pamumuhay na makalaman, sa pamumuhay na may kalabisan at labag sa tunay na tuntunin ng kabanalan. Kung kaya nga, mga minamahal na kapatid, kung sasabihin naman ng mga bulaang guro, nangyari na yan, mga minamahal na kapatid, totoo nga, nangyari na itong binabasa ko, ngunit ang sabi po naman sa aklat ng mga ngarali ganito, pakinggan nyo. Ang sabi sa aklat ng Mangaral Kabanatang 1, talatang siyam, ang naganap noon ay nangyayari ngayon. Paulit-ulit lamang ang mga pangyayari. Walang bagay na pangyayari sa ibabaw ng daigdig. Ang sabi ng iba, hali kayo, ito'y bago, ngunit naganap na iyon noong hindi pa tayo tao. Di na mahaalala ang mga nauna at ang nangyayari ngayon at ay malilimutan din sa hinaharap. Ang sabi pa dito, sa kabanatang 3, ang lahat ng pangyayari sa daigdig ay nagaganap sa panahong itinakda ng Diyos. Alam ko na ang itinakda ng Diyos sa tao. Iniaangkop niya ang lahat ng bagay sa kapanahunan. Ang tao ay binigyan niya ng pagnanasang alamin ang bukas, ngunit hindi binigyan ng pagkaunawa sa ginawa ng Diyos mula sa pasimula hanggang wakas. Lahat ng nangyayari ngayon at nangyari na noong una. Gayon din ang magaganap paulit-ulit lamang ang mga pangyayari. Sabi ni Amang Iskopos, ang tumatanggap sa kanyang bagong pangalan sa Espiritu at sa katotohanan, ang gagampang Kristo. Kung tayo ang gagampang Kristo, ano naman ang Antikristo? Tayo ay ang Kristo, hindi Antikristo, pro-Christ, dahil tayo ang gagampang Kristo. Ang sabi ng marami, walang gagampang Kristo kundi Diyos lang na nagkatawang tao. Aklat ng unang Juan, ang pag-ibig, kabanatang 4, talatang 17. Ang pag-ibig ay naging ganap kung hindi natin kinatatakutan ng araw ng paghuhukom, sapagkat tayo ang Kristo habang nasa daigdig pang ito. Kaya tayo tinuturuan ng Diyos na maging tulad ni Kristo Jesus, sapagkat si Kristo Jesus ang daan, ang katotohanan at ang buhay. At siya rin ang may sabi, walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Nang sabihin niya Amang Iskopos na tayong gagampang Kristo, ang ibig sabihin tularan natin si Kristo. Paano natin tutularan si Kristo? Sundin natin ang aral at turo ni Kristo. Huwag ang aral at turo ng tao. Dahil ang aral at turo ng tao ay siyang ipinalit sa aral at turo ni Kristo. Maliwanag ang sinasabi sa Roma chapter 1 verse 25. Tinalikdan nila ang katotohanan at pinalitan ng kasinungalingan. Ang tawag sa turo ng tao kasinungalingan, ang tawag sa turo ni Kristo ay katotohanan. Sapagkat ang turo ni Kristo na katotohanan ay kapangyarihan, kaliwanagan, katotohanan, tubig ng buhay, talim, at ito ay nagbibigay buhay.
At ito'y binibigay sa atin ngayon ni Amang Iskopos ng banal na Espiritu niya upang tayo'y mabuhay mula sa mga patay. Sapagkat nang dumating si Amang Iskopos ng Pebrero 1, 1966 ay pinahayag niya na ng kanyang dinatnan ay daigdig ng mga patay. Tayo ay mga patay sapagkat hindi tayo nanatili sa aral at turo ni Kristo. Ganito ang sabi sa aklat ng Ikalawang Juan, Kabanatang 1, talatang 11. Ang hindi nananatili sa aral at turo ni Kristo, kung hindi ay nagdaragdag dito, ay hindi pinapanahanan ng Diyos. Ngunit ang nananatili sa aral at turo ni Kristo ay pinapanahanan ng Ama at ng Anak. At nakasulat sa aklat ng Juan, Kabanatang 10, talatang 30, ako at ang Ama ay iisa, sabi ni Jesus. Kaya nga ngayon, mga minamahal na kapatid, dumarating na ang araw at ngayon na nga na hinahanap ng Ama sa kanyang mananamba na sa isambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Sapagat ito ang hinahanap ng Ama sa kanyang mananamba, ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Nakasulat sa aklat ng Juan, talatang 23 at 24. Ngayon, tayo na tumanggap sa pangalan ng Espiritu Santo, pangalang Iskopos, iginuhit sa kalawakan sa pisngi ng langit sa pamamagitan ng busilak ng ulap, ay pagtupad sa pangako ng Diyos, batay sa nakasulat sa Apokalipsis. Ito'y inilihim niya batay sa isinulat sa Apokalipsis. Ngunit, pagdating ng Espiritu Santo, tutulungan niya kayong maunawaan ang buong katotohanan, magwiwika siya ayon sa kanyang narinig at ipapahayag ang mga bagay na darating. Juan chapter 16 verse 13. Kaya't ipinapaunawa ni Amang Iskopos na ang tunay na sumasamba sa Espiritu at katotohanan ay yung tumatanggap sa pangalan ng Espiritu Santo. Ang pangalan ng Espiritu Santo is Iskopos. At ang tumatanggap at tumikilala sa pangalang Iskopos bilang kanyang ama, Amang Iskopos, ang tunay na sumasamba sa Espiritu at sa katotohanan. Tinawag tayong mga makasalanan, ngunit pinatawag tayo ng Diyos at binigyan tayo at tuntuning marapat sundin upang mula sa kasalanan tayo ay maging banal. At ang magpapakabanal ay may muling pagkabuhay at magkakamit ng buhay na maliwanag, mga minamahal na kapatid, na sinabi rin ni Amang Iskopos na ang lahat ng sekta na aking dinatnan dito sa lupa ay puro Antikristo. Antikristo sapagkat hindi sila naniniwala at hindi sila sumusunod sa tunay na aral at turo ni Kristo. Paano malalaman? Ang sabi po sa aklat ni Mateo sa kabanatang 7 sa gawa makikilala. At sinabi ng Panginoon, tandaan ninyo ang mga bulaang propeta sa kanilang mga gawa. Anong gawa? Ano kasama ba ang bulaang guro? Mga Antikristo, bulaang mga aral ay kasama ba sa bulaang propeta? Yes. May kanya-kanya lamang kategorya sa bawat panahon. Sa panahon ni Jesus Christ at mga nila Moises, mga propeta, ang tawag sa mga nagpapahayag ng salita ng Diyos. Pagdating sa second ministry, tinawag niyang mga apostol. At ang mga apostol ay sumunod sa yapak ng Panginoong Hesukristo bilang guro. At sila ay nagturo kung ano ang itinuro ng Panginoon. At yung itinuro ng Panginoon at ipinagpatuloy ng mga apostol ngayon ay ipinapaalaala sa atin ng Espiritu Santo. Kaya, bakit pinapaalaala? Sapagkat hindi natin ito natutunan. Mas natutuhan natin ang katuruan ng tao. Kung kaya naman, tayo mga makasalanan at mga patay na dinatnan ng Diyos. Ngunit, ang nais mabuhay
ay makikinig sa sinasabi ng Espiritu Santo. Ano ang sabi sa Apokalipsis? Kung may pandinig kayo, dinggin nyo ang sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Tayong lahat na naniniwala kay Jesus ay iglesia. Hindi pwedeng angkinin ng isang sekta lamang ang paging iglesia ni Kristo. Ngunit kahit tayong lahat na naniniwala ay iglesia ni Kristo, maraming mali sapagkat iniligaw tayo ng mga bulaang guro, ng mga bulaang mangaral. Tinuruan tayo ng kanilang kaalaman at inilingid sa atin ang kaalaman ni Kristo. At dahil diyan, tayo dahil sa ating maling kaalaman, maling mga gawa, at ngayon binibigyan tayo ng Espiritu Santo ng tsansa na mabuhay upang kamtin at din naman ang buhay na walang hanggan. Kaya huwag natin kakalimutan, ang lahat ng aking sinasabi sa inyo, hindi akin, kundi mula sa Diyos. Sapagkat ganito ang nakasulat sa aklat ni Isaias, kabanatang 61, 1 o 1 hanggang 3, at kabanatang 62, 1 hanggang 4. Pinuspos ako ng Diyos ng kanyang Espiritu. Hinirang niya ako upang ang magandang balita'y dalhin sa mahihirap, pagalingin ang sugat ng puso, palayain ang mga bihag at bilanggo. Sino ba yung mga bihag at bilanggo? Ang mga bihag at bilanggo ay ang mga nakabilanggo sa maling katuruan, sa katuruan ng tao. Mga nakabilanggo sa mga minanang turo, nakabilanggo sa kasalanan, ay palalayain tayo sa nangkapangyarihan ng Diyos kung tayo'y marunong makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Sinugo niya ako upang ibalitang ngayon panahon ng iligtas ng Diyos yaong mga tao na hinirang niya, at upang lupigin lahat ang mga kaaway. Ako ay sinugo upang aliwin ang nangungulila, upang ang tumatangis na mga tagasyon ay paligayahin. Sa halip ng lungkot, awit ng puri iyong aawitin. Ang Diyos ang siyang mag-iingat at sa atin ay kakalingap. Sila ay uunlad na parang balanang itinanim. Sila ay uunlad na parang halamang itinanim. At ang bawat isa ay pawang matuwid ang siyang gagawin. Sa kanyang ginawa, siya ay papupurihan. Magsasalita ako para lumakas ang loob ng Jerusalem. Hindi ako tutugot hanggat hindi siya naililigtas. Hanggat ang tagumpay niya ay hindi nagliliwanag na tulad ng sulo sa gabi. Ang lahat ng bansa'y pawang makikita ang iyong tagumpay at mamamalas ng lahat ng hari ang iyong kadakilaan. Ika'y tatawagin at bibigyan ng Diyos ng bagong pangalan. Ikaw ay maging magandang korona sa kamay ng Diyos, korona ng Diyos na nakalulugod. Hindi ka na tatawagin itinakwil, ni ang lusod mo'y hindi rin tatawagin asawang pinabayaan. Ang itatawag na sa iyo'y kinalugdan ng Diyos, at ang lupain mo'y tatawagin maligayang asawa. Pagkat ang Diyos ay nalagot sa iyo at sa lupain mo, siya ang magiging tulad ng asawa. Kaya nga, mga minamahal na kapatid, ang bansang Pilipinas, lupang kaya inawit natin ang lupang hinirang pagkat ito ang gusto ni Amang Iskopos. Maramdaman natin ang kaligayahan na kinalugdan ng Diyos ang lupang hinirang ang bansang Pilipinas at kinalugdan ng lahing Pilipino upang siyang magtaguyod ng ikatlong misteryo. Huwag kakalimutan,
sa unang misteryo sa ngalan ng Ama, nagpakilala siya sa pangalan Jehovah. Nang magkatawang tao siya, nagpakilala siya bilang anak ng Diyos o bugtong na anak ng Diyos. Siya ay nagpakilala bilang Jesus na ating Panginoon. At ngayon, bilang siya naman ang Espiritu Santo at upong na dumating, kung si Jesus ay tagapagligtas, si Amang Iskopos ay hubong na dumating. Siya ang hahatol sa nabubuhay at nangamatay na tao. Kaya nga, kung ang inyong pagkaunawa sa pananampalataya na inyong tinanggap sa pangalan ng Espiritu Santo, Amang Iskopos, ang lagi niyang tagubilin, tawagin niyo akong lagi pagkat ito ang aking dinirinig. Ang dinirinig ng Diyos ay ang tumatawag na sa kanyang bagong pangalan. Ang mga dumidinig sa mga tumatawag ng Panginoon, ang dumidinig sa tumatawag ng Jehovah, ay ang mga anghel na lamang na isinugo ng Diyos sa apat na sulok ng daigdig. Ngunit, mapalad tayo na tumanggap sa pangalan ng Espiritu Santo bilang pagsamba sa Espiritu at katotohanan, tayo sa tatlong pagtawag sa kanyang pangalan, siya'y nagling dumarating. Kaya, ang sabi niya, Amang Iskopos, noong paman ay kanya nang sinabi na darating ang mga salot dala ng hangin. Kaya lagi niyong babasbasan ang inyong mga kakainin at inumin sa pamamagitan ng inyong kanang kamay. Tatawagin niyo ako ng 3 ulit hanggang 7 ulit at 19 sapagkat di ko kayo pababayaan sa panahon ng kabighatian at mga pagsubok na darating. Kaya nga mga minamahal na kapatid, ngayon ang panahon na kinakailangan tayo ay magkaisang lahing Pilipino na lahing kanyang hinalugdan, lahing kanyang pinili upang maging bayan niya sa wakas ng panahon ito. Kung kinalugdan niya ang mga Israelita, ay binigyan ng karapatan ng Panginoong Jesus ang mga Hentil na ito'y makapabilang din sa kanyang sambahayan. At iyan ang dahilan kaya dito bumaba ang Espiritu Santo sa bansang Pilipinas sapagkat maunawaan natin lahat na dito nagmula ang tao sa bansang Pilipinas sapagkat ito ang Dalos Eden. Dito nagmula si Eva at Adan, dito rin titipunin ng Diyos ngayon sa ang mga hinirang na beautiful na kanyang bayan. Mula sa mga Israelita at mula sa mga Hentil, mula sa lahing Pilipino, mga minamahal na kapatid, ay hihirang din si Amang Iskopos at itatapat niya ang 144,000 sa mga hinirang sa Israel sa hihiranging 144,000 sa mga Hentil. At pag ito'y nagtapat na, bago na ang Panginoong Jesucristo, taglay na ang kanyang bagong pangalan. At doon ay makikita ng tao na ang kanilang nilalait mismo ay ang Panginoong Jesus. Doon nila makikita mismo na ang kanilang pagkakamali ay sobra at napakalaki sapagkat ang sabi sa kasulatan sa aklat ni Mateo chapter 12 verse 31 and 32, ang kapusungan ay ilikhain nyo sa anak ng tao ay may kapatawaran. Ngunit ang kapusungan ay inyong lilikhain sa Espiritu Santo ay walang kapatawaran. Kaya mag-ingat ang bawat isa sapagkat baka tayo humahatol sa isip, sa salita ay nagkakasala tayo. Sapagkat ang hinahatulan niyo ay hukom ng mga hukom. At kung ano ang inyong inihatol, siya rin ihahatol sa inyo. Kaya ang sabi ng Diyos, huwag kayong hahatol sa kapwa-tao. Huwag kayong hahamak ng kapwa-tao. Huwag niyong gagawin sa kapwa ang di mo nais gawin sa iyo at patawarin ang sa iyo ay naging. Kung dumarating ang mga pag-uusig, tandaan natin, hindi tayo tinuruan ng Panginoon na gumanti sa mga pag-uusig.
Pinakita ng Panginoong Jesus ang magandang halimbawa na hindi siya lumaban sa pag-uusig at hindi siya nakipaglaban sa pag-uusig. Pinagtatanggol niya lamang sa pamamagitan ng maayos na pananalita ang katotohanan at ang kanyang sarili. Ngunit nanaig ang kasinungalingan mismo ng simbahan. Ang kasinungalingan, maging hanggang sa panahon ito, ang kasinungalingan na ginawa ng simbahan ang siya pa rin umiiral sa mga Israelita, lalo na sa mga Hudyo, na hindi raw tunay na bumangon mula sa kamatayan ng Panginoon o hindi ito'y ninakaw lamang ng mga apostol. Yan ang ginawang pagsisinungaling at pakikipagsabuatan ng guwardiya ng libingan at ng mga lingkod ng Diyos. Nabinigyan pa ng pera sinuhulang pa ng pera ang guwardiya para lamang ipangalat ang kasinungalingan at manaigay ang kanilang kapangyarihan. Ngunit ang Diyos nga ay hindi nagmamadali. Alam niya na napakahirap talunin ang sanlibutan sa madalian. Kaya sa pamamagitan ng kanyang pagbuwis ng buhay sa ganitong pamaraan tulad sa isang bayani, siya ay nagtagumpay at ipinalaganap ng mga apostol ang mabuting balita sa buong kalupaan. Ngunit, ang naging pagkakamali ng mga pinagkatiwalaan, kinalakal ito. Kinalakal at pinagpundatan ng pera. Kaya iyan ang isang bagay na pinagkatagubilin sa atin ng Diyos na siya mang Iskopos. Huwag kayong hingi ng anumang kabayaran sa inyong mga paglilingkod. Sa kasal, sa binyag, sa basbas, sa misa, voluntary lamang ang inyong tatanggapin. Kusang loob. At dahil diyan, naging mahirap ang kongregasyon ng Father Iskopos New Catholic Temple. Ngunit ang kahirapan ito ay hindi magtatagal. Sapagkat darating na rin ang buong kaluwalhatian ng bansang Pilipinas matapos ang COVID-19 at ito'y mapuksa ng karunungan din ng tao at sa pagsunod ng mga tao sa mga pamamaraan ay kapighatian ito'y mahalinhan ng kasaganaan at kaluwalhatian. Sapagkat kinakailangan ng ilahat ng Diyos na ang Pilipinas ang kanyang bagong Jerusalem. Kailangan nang itaas ng Diyos ang kahirapan ng kanyang bayan upang ang kanyang mga pinalano at mga pinalangkas sa pasimula pa sa tao ay malahad na at pakinabangan ng lahing Pilipino at ng buong sangkatauhan. Ang pinalano ng Diyos ay para sa buong sangkatauhan. Ngunit dahil ang Pilipino ang kanyang kinalugdan, uunahin ang bansang Pilipinas. Kaya darating kasaganaan sa bansang Pilipinas sapagkat ito ay ipinangako ni Amang Iskopos. Ang sabi ni Amang Iskopos, 3 beses kong narinig mula na magkaroon ng COVID-19. Kung may kabiguan, sa huli ay tagumpay. Kung may kabiguan, ay meron kayong tagumpay na kakamtin. Kaya tandaan natin, yun ay isang palaisipan na ikaw na ang babalangkas sa iyong isipan kung ano ang ibig sabihin ni Amang Iskopos. Kung kaya naman, sinasabi ko sa inyo, mga minamahal na kapatid, ang kapighatian na dumating sa buong kalupaan tungkol sa salot na coronavirus ay may posibilidad na ito ay marami ang mapahamak. Ngunit pag ito ay nawala at kaluwalhatian ang kakamtin ng sandaigdigan. Sapagkat hindi naman maglalaho ang mundo o ang daigdig. Ang nais ng Diyos na maglaho ay ang kasamaan ng tao. Ang mga masamang gawa ang paglahuin.
hindi ang daigdig sapagkat ang daigdig ay ginawa ng Diyos para panahanan ng kanyang mga nilalang. Kaya huwag tayong matakot na lubha. Ang natatakot, kulang pa ang pag-ibig. Ang sabi ng kasulatan, ang tunay na pag-ibig ay walang nararamdamang takot. Kaya, kung tunay ang inyong pag-ibig sa Diyos, ano't kayo matatakot? Ang COVID-19 ay mga taong pera ang Diyos. Isipin ninyo na lamang saan ba nananahan ang Papa? Sa Italy. Pero gaano ang kapahamakang dumating sa Italy dahil sa coronavirus? Ang Pilipinas ay meron din, ngunit konti lang. Sapagat marami pa rin naman dito sa bansang Pilipinas ang mga matitigas ang ulo. Marami pa rin sa Pilipinas, tinanggap na siya mga Scopus ay mga masuwayin pa rin. Kung kaya nga sinasabi ko ito, mga minamahal na kapatid, upang maunawaan natin na ang COVID-19 ay huwag niyong katakutan. Ngunit mag-ingat sapagkat may hatid itong panganib sa mga ayaw sumunod. Patakaran ng pamahalaan. Kaya kita ninyo na tayo ay layo-layo, 1 meters distance bawat isa. Sapagat ito ang inutos ng Diyos, ngunit ginanap natin ang misang ito upang ipaunawa at ipabatid sa maraming tao, lalo na sa loob ng kongregasyon ng Father Scopus New Catholic Temple, na ang coronavirus ay huwag katakutan ng mga tunay na anak ng Diyos. Ngunit sumunod sa pamaraang tinatagubilin ng pamalaan upang tayo ay hindi mapahamak. Tayo ay nagmisa pagkat tayo nasa isang compoundahan. Tayo ay nagmisa upang ito ay ibidyo at makarating sa mga kinaukulan na humihiling na magkaroon ng banal na misa para sa kongregasyon ng Father Scopus New Catholic Temple. Sundin ang mga pinagtatagubilin na kung inyong mang paniniwalaan ay wala namang masama. Pero sa akin, pananampalataya ang pinakamabisang gamot sa COVID-19. Init ng araw, huwag katakutan. Mainit na tubig, ipalit sa malamig na tubig. Luya na ilalaga, huwag katakutan na inumin. Kung ano ang mga magagandang tubig na pinainit, pinakulo, nilagyan ng 3 kutsarang asin, pausukin sa buong katawan. At pwede rin inumin na mainit. Ang init ang number 1 panggamot sa COVID-19. Kung panggamot ang kailangan. Ngunit kung ang pananampalataya ang ating gagamitin, mas mabisa. Dahil hindi pa bayaan niya mga Scopus ang laging tumatawag sa kanya at sumusunod. Ito ang mabuting balita na sa iyo inihatid upang tayo ng Diyos na hindi lamang ating mga sarili ang ating iniisip, kundi ang sandaigdigan. Sapagkat hindi tayo mabubuhay sa ating sarili lamang. Kailangan magmumula sa mga anak ng Diyos ang pananampalataya na itinuturo ng Espiritu Santo at tayo'y makabangon sa ating pagkalugmok sa mga pamamaraan ng tao. Kailangan sa pamamaraan ni Kristo Jesus tayo ay bumatay at sumunod sapagkat iyon ang sa atin ay magbibigay ng kaluguran at kapurihan sa ating Diyos na si Amang Scopus kasama ng Panginoong Jesucristo at ng Espiritu Santo.
Kaya huwag natin kakalimutan na ang ating pananampalataya ang pinakamabisang sandata laban sa sala. Sapagkat sa pagtawag nyo kay Amang Iskopkos ng 3 hanggang 7 ulit, dagdi siya darating, uutusan niya ang mga anghel upang kayo ay i-shield, upang hindi kayo mapahamak sa karunungang likha ng tao. Ngunit ito rin, karunungang ito, ang siyang magiging daan para anihin ang tagumpay. Tandaan natin, hindi pinahintulot ng Diyos ang coronavirus. Hindi kailanman gagawa ang Diyos ng ikasasama ng tao. Dahil mahal ng Diyos mabuti at masama. Matigas ang ulo at masunurin mahal ng Diyos. Pero ang question, binigyan ba tayo, kinontrol ba tayo ng Diyos? Ginawa ba tayo robot ng Diyos? Hindi. Binigay sa atin yung kalayaan. Kaya ang ginawa at ang lumikha na tao ng coronavirus ay gawa yan ng tao. Kalayaan ng tao. Karunungan ng tao. Ngunit ang Diyos ay nakatingin lang. At alam ng Diyos kung sino ang dapat na sansala o papuksa o hindi. Kaya nakakatakot isipin na ang unang pupuksain ay ang mga hindi na kapaki-pakinabang. Tandaan natin, hindi may iwasan na may mabuting mapapahamak. Hindi rin may iwasan na may masamang makakaligtas. Pero pag ang Diyos na ang humatol at ipinagkaloob na ng Diyos ang kanyang kahatulan, walang itatanging ang Diyos. Hahatulan ng bawat isa ayon sa gawa. Kaya tandaan natin, walang nilalang ang ginawa ang Diyos na masama para sa tao. Ang tao ang gumagawa ng masama para sa kapwa-tao. At ang kalayaan ay hindi hinahadlangan pa rin ni Amang Iskopkos, malaya pa rin ang lahat. Ngunit sa huli, Diyos pa rin ang hahatol. Kung sino ang dapat na mapabilang sa kaluwalhatian ng Diyos at sino ang dapat mapabilang sa kalaliman. Kaya itong mabuting balitang ito na ating kinalakay sa pisang ito bilang handog sa Diyos, pagsamo natin na hanguin ang bansang Pilipinas sa kapighatian laban sa coronavirus. Hindi lamang ang Pilipinas, kundi ang buong kalupaan, ang buong sandaigdig. Sapagkat ang gusto ng Diyos, ang tao ay nagkakaisa. Walang itinatanging kulay, walang itatanging dugo, kung anuman at sino man tayo, anuman ang kulay, ay iisang nilalang mula sa kapangyarihan ng Diyos. Isa, nagmamahalan, nagtutulungan, nagdadamayan. At sa ganitong mga pagkakataon, lumilitaw ang mga volunteers ng Diyos, volunteers ng pamahalaan, nagtutulong-tulong para damayan ang kapwa-tao, ngunit napapahamak din. At itong mga taong ito na napapahamak ay may maganda ng gantimpala ang Diyos na sa kanila ay nakalaan. Sapagkat sila ay kabilang sa mga bayani na nagpapakasakit para sa kapwa-tao. Tulad ng ginawa ng ating mga dakilang bayani, katulad ng ginawa ng Panginoong Hesukristo. Nagpakabayani para sa kanyang bayan. Ang mabuting balita, purihin ng Diyos. Magsitayo po.